Kumusta? Para akong bumalik ng 10 milyong taon pabalik dito. Tara, tingnan nyo. Nakakita ako ng sobrang astig na sapa. At hindi lang basta-basta tubig itong sapa na to. Dahil hinihiwa nito ang sinaunang oceanic limestone na mula pa 10 hanggang 15 milyong taon na ang nakalipas. Dating sahig ng dagat, yan na unti-unting kinakain ng tubig. At malalim din dito. Mga 3 talampakan ang lalim noon. May maliit na talon sa taas at mas maraming sandstone doon. Maghuhukay ako dito kasi ang mga butas na ito ay punong-puno ng fossil at ngipin ng pating mula sa mga nilalang na nabuhay mga 10 hanggang 15 milyong taon na ang nakalipas. Noong dagat pa ang lugar na ito, puro putik dito at medyo basa na ako. Pero simula pa lang yan kasi maghahanap tayo ng kayamanan ngayon at mababasa tayo. At malamang makakuha tayo ng malaria. At di ako nagbibiro tungkol doon. Maraming lamok dito kaya yung talon ay nasa likod at harap ko. Malawak dito at maraming graba mula sa dagat na unti-unting kinakain ng tubig. Diyan ako maghuhukay. Pero dito mismo sa Pampang, dito may bangkay ng hayop. Kita mo naman, may gulugod dito na umaabot pataas. At may 2 panga na magkatabi. Baka nandito lang din sa paligid ang bungo o kaya may dumaan at kinuha yung bungo. Pribadong lupa ito. Minsan may mga tao mula sa kalapit na kalsada na dumadaan dito, nagiiwan ng graba sa Pampang at kumukuha ng mga bungo. Karamihan ng mga bagay dito ay mula sa karagatan, mga fossil at ang lugar na ito. Sa kalikasan, makakakita ka ng mga alimango, kabibe at fossil. Makakakita ka ng mga fossil ng hayop dito, tulad ng mga buto ng mammoth, mastodon at sloth. At iyon ay dahil mga 100,000 taon na ang nakalipas. Noong nangyayari lahat iyon, nandito pa ang buong sapa na ito. Dumadaan at umiinom dito ang mga hayop. Parang latian ito. Patuloy na pumupunta at umiinom dito ang mga hayop. Gumagawa ng iba't ibang bagay. Namamatay at ang mga buto nila ay naging fossil sa tabi ng sapa. Hindi sa oceanic layer, kundi sa mas mataas na clay layers gaya nito. Habang naglalakad, pwede kang makakita ng panggil ng mammoth na nakausli. Tingnan mo, puro oceanic clay dito. Lahat ng ito ay mga kalbo at bilog na clay balls na nabuo kapag dumadaloy ang sapa. At ang clay na ito ay nauukit at napapaikot sa mga bolang ito. May nahanap ako. Ito ay piraso ng buto mula sa balyena o dolphin. Isang uri ng buto ng hayop sa dagat. Makikita mo, alam ko, dahil sa bigat nito. Hindi ko iniisip na manatili yan. Mas malamang na dolphin, balyena o porpoise. Sa tingin ko, panga o tadyang ito. Makikita mo rito kung paano ko nalaman na buto ito. Ang mga butas na yan ay marrow cavities, kung saan ginagawa ang puting selula ng dugo. Mayroon din tayo niyan sa buto ng braso. Doon ko nalalaman, parang espongha ang loob. Makikita mong walang esponghang material sa labas ng buto, pero ang loob ay puno ng marrow. Tingnan mo, nakuha ko, parang susi ng bahay. Sa tingin ko, di masyadong luma yan. Malamang, napakamalas ng araw na yon para sa isang tao na naglalakad dito sa sapa na di niya dapat ginawa. Nakuha ko na ang una kong fossil at mukhang may magagandang bagay dito. Ito ang una kong fossil. Ngipin ito ng tiger shark. At ito ay posterior ng ngipin. Kasi makikita mo kung gaano ito katabingi. Matatagpuan ito sa likod ng panga, kasama ang maliliit na piraso ng buto. Ito ay fossilized na buto ng hayop sa dagat. Posibleng dolphin, at pakpak mula sa dolphin or whale na bahagi ng vertebrae. At sa tabi nito, may maliit na ngipin ng bull shark. At ang astig ng kulay ng fossilization na iyon. Makikita mo ang cream na kulay, gaya ng oceanic sediment dito. Malamang na fossilize ito sa layer na ito. At hindi na nabago. Hindi ito galing sa taas. Kakalabas lang nito mula rito sa harap ko. Gusto ko talaga ang lugar kung saan ako naghuhukay. Nakuha ko ang butong ito, na isang moderno, hindi fossilized o parang buto ng direwolf. Katabi nito ang maliit na marble mula pa noong 1,900 at 10 o 1,900 at 20. Ang dami nitong kulay, parang 6 na iba't ibang kulay. Medyo bihira makahanap ng ganito dito, kaya masaya ako. Mga marble at marble. 100 taon na ang nakalipas, may lumang bahay dito at ang mga bata ay naglalaro ng marble sa sapa. Minsan nawawala nila ito sa tubig. At kinukuha ko paminsan-minsan, mga 1 beses tuwing ilang linggo. Lumipat ako mula sa talon at nakita ko ang 2 maliit na ngipin ng lemon shark.
Kung nagtatanong ka kung may ngipin ang pufferfish, parang meron, ito ay pufferfish plates. Wala silang ngipin, pero may mga plates silang pinagdudugtong na parang top plate. Para silang pliers na dumudurog sa pagkain gamit ang malalaki at matitibay na plate. Hindi talaga ito ngipin, kundi malaking, matigas na bato na ginagamit nila para durugin ang pagkain nila. Ang isa pang species na gumamit ng tooth plates ay stingray. Ang mga stingray ay may plate na iba ang itsura sa pufferfish, pero pareho ang gamit. Pinanggigiling nila ito pabalik-balik sa loob ng bibig. Kailangan malambot ang pagkain para madurog nila. Hindi sila pwede sa alimango, pero kaya nilang durugin ang buto ng isda. O nakikita nyo ba yan? Isang maliit na ngipin ng bull shark? Hindi man makulay, pero 10 milyong taong gulang ng ngipin ng bull shark iyan. Di na masama. Kailangan nyong magtiwala sa akin dito. Kasi alam kong parang wala lang to para sa karamihan sa inyo. Pero ito, sa maniwala man kayo o hindi, ay piraso ng ngipin ng mammoth. Ngayon, ang mga ngipin ng mammoth ay kasing laki ng American football. Malalaki ang mga ito at may maliliit na platelets na natatakpan ng enamel. May enamel ang mga ngipin natin, yung puting coating na nagpoprotekta sa malambot na bahagi at ugat ng ngipin. May napakakapal na enamel coating ang ngipin ng mammoth. At ito ay isang piraso ng enamel ng isang mammoth. Mahirap talaga itong maintindihan o i-visualize. Pero makikita mo ang dalawang plate at iba't ibang kulay. Sa gilid, mas mapusyaw ang itaas kaysa sa ibaba. Ganito ang labas nito. At ito naman ang loob ng ngipin ng mammoth. Mahuhulog sana ito kung di ako nag-ingat. Ang pinakamaliit at bulilit na plate ng pufferfish. Wow, tingnan mo yon. Yan ay ngipin ng white shark ngayon. Ang white shark ay sinaunang ninuno ng makabagong gray-white shark at evolusyonaryong ninuno. Wala na ang mga ito ngayon dahil nag-evolve na sila at naging great white shark. Kung curious kayo, nakakakita pa rin ako ng buto ng balyena, kabilang ang bahagi ng vertebra mula sa layer na ito. Kadalasan malalaki ang mga ito, pero nababasag kapag dumadaan ang ilog o may bagyo. At gumugulong dahil milyon-milyong taon na silang nandoon. Karaniwang malalaki ang mga ito, pero nababasag sila sa maliliit na piraso at kalaunan ay nawawala na. Naguhukay pa rin ako sa parehong bahagi ng ilog na hinuhukay ko at tingnan mo ito. Napakarami sa labas, pero ito ay malaking bahagi ng ngipin ng white shark. Mga 2 pulgada ang haba nito. Makikita ang enamel sa likod, pero pwedeng ito ay ngipin ng white shark o histalis. Mga 2 pulgada ang haba. Mas mahaba kaysa sa 1 pulgada na nahanap ko kanina. Grabe, tingnan mo. Isa na namang malaking ngipin ng white shark. Bihira kang makita ng ganito. Mga 2 pulgada din ang haba ng ngipin na ito at ibang kulay. Kaya masasabi kong mula ito sa ibang ngipin ng white shark sa parehong lugar. Grabe, hindi kayo maniniwala sa nahukay ko. Nagsasala ako sa buhangin kung saan ko nahanap ang malaking ngipin ng white shark. At binaligtad ko ang isang bato. Grabe talaga. Ang isang ito ang pinakamalaking ngipin ng tiger shark na nakita ko kahit kailan. Wow! Ngipin ng tiger shark iyon. Di ko alam ang sasabihin ko. Parang natameme ako. Isa ito sa pinakamalaki. Di sila ganito kalaki. Ganito lang kadalas. Karaniwan, mga doble ang laki nito kumpara sa malaking ngipin ng tiger shark. Isa ito sa pinakamalaking nakita ko. Ang ganda at tingnan mo ang kulay niyan. Pati ang dulo na may maliit na itim na tuldok. Iyan ang feeding damage. Sobrang laki ng pating na ito na malamang na kumakain ito ng mga balyena o maliit na dolphin. Kinagat ng hayop ang dolphin ng matindi. Kaya nabali ang dulo ng ngipin at naiwan ang marka na nanatili kahit milyon-milyong taon na ang lumipas. Narito ang ngipin ng bull shark na nakuha ko at kakaiba ang itsura nito kumpara sa dati kong nahanap. Bakit kaya magkaiba sila? Kasi ang isa ay ngipin sa ibabang panga at ang isa ay sa itaas. Ang ngipin sa ibaba para panghawak, kaya matutulis ang mga ito na parang karayom. Habang ang sa itaas ay parang kutsilyo para sa paghiwa. Ganyan ang ayos nila sa panga. Isa maliit dito, at malaki dito, at maliit dito, at ganoon ang pagkakaayos nila. Ang mga stingray ay maaring lumaki, at ang stingray plate na ipinakita ko sa inyo kung makakahanap ako kung saan pwedeng ilagay ang mga ito. Ito ay isang napakalaki, dambuhala, higanting stingray plate. Pero di pa ito ang pinakamalaki na kaya nilang maging. May nakita na akong kasing lapad ng daliri ko.
Kaya kumpara dito, katamtaman ang laki nito. Sa parehong salaan, may ngipin ng bull shark, pero kulang na ang bahagi nito. Hindi dahil sa gumulong sa ilog, kundi dahil sa malalang pinsala mula sa pagkain. Kinagat nito ng matindi ang isang bagay. Nadurog halos lahat ng ngipin at ito na lang ang natira. Nahulog ito mula sa bibig ng pating ng maayos at naging fossil ng perpekto. Magpahinga muna tayo sandali sa pagsasala para tingnan itong ocean layer. Di ko pa naipapakita sa inyo ito ng malapitan. Mapapansin niyong maraming orange dito at mukhang kakaiba. Parang puno ito ng mga talsik na kulay orange. Mas marami pa roon. Milyon-milyong taon na ang nakalipas. Noong puro karagatan pa ito. Ito ang pinakailalim ng dagat at may mga bagay tulad ng mga kabibe at talaba na naninirahan at nagbaon ng sarili nila sa buhangin. Habang sila ay lumalaki at tumatanda, kumukuha sila ng mga mineral, lalo na ang bakal, na ginagamit nila para mabuo ang kanilang mga kabibe at katawan. Mamamatay sila at mababaon sa sedimentong pandagat, kung saan unti-unting mawawala ang kanilang katawan sa milyon-milyong taon. Iniiwan ang mga mineral tulad ng bakal. Habang hinihiwa ng sapa ang dating lugar ng kanilang kamatayan, nawala na ang mga kabibe, pero nananatili ang mineral deposits, kaya ang bakal ay nag-o-oxidize at nagiging kalawang. Mga lugar kung saan namatay ang hayop milyon-milyong taon na ang nakalipas. Kaya ang mga batik ng kalawang ay labi ng kabibe, talaba, alimango, at iba't ibang nilalang. Minsan kita ang bakas ng kabibe dati, pero ngayon wala ako makita. Susubukan kong maghanap, pero balik muna tayo sa pagsasala dahil may kutob akong may makikitang cool na bagay mamaya. Habang nagsasala ako, hindi ako nakatutok dahil tumitingin ako sa gubat at sapa. Kaya parang nawala ako sa sarili. At tiningnan ko ang pangsala ko para makita kung anong nakuha ko at nakita iyon. Tingnan mo yung ngipin ng white shark. Perpekto. Talagang perpekto. Histalus tooth. Buo pa ang ugat. Buo pa ang buong ngipin. Yan ang ninuno ng great white shark. Isa pa. At makikita mo na kapareho ng kulay ng limestone formation dito na bagong kuha mula sa layer. Diyos ko, nakuha ko lang yung ngipin ng white shark at muntik ko na to itapon hanggang sa nakita ko yon. Ngipin yan ng cow shark. Kung di mo alam kung ano ang ngipin ng cow shark, isa to sa pinakamabihirang ngipin ng pating sa buong mundo. Buhay pa rin ang mga ito ngayon at 100 at 50 hanggang 100. At 75 milyong taon na ang tanda, nabuhay noong panahon ng dinosaur. Nabuhay ang kanilang uri ng daan-daang taon, mga 75 milyong taon na. At buhay pa rin sila ngayon. Isa ito sa pinakamabihirang ngipin ng pating sa mundo. At di ako makapaniwala na nakita ko ito. Ngipin ng cow shark. Totoo ba to? Ayun. Hindi naman ito nahulog sa tubig, okay lang. Ang ganda ng kulay, halos matte black. Siguro pag natuyo, magiging kulay abo na. Nakakuha na ako nito sa sapa at kadalasan nagiging kulay abo pag natuyo. Kaya titingnan natin kung totoo ito pare. Kakakalkal ko lang sa tabi ng ngipin ng cow shark na yon. Akala ko nahulog ko, pero hindi pala. Medyo basag-basag lang. Pero ngipin pa rin ng cow shark ito. 2 kaagad sa 10 minuto. Parang imposible. Hindi ako naniniwala. Diyan ko nahanap yung ngipin ng cow shark. Isa na naman yan sa 7 lang na ngipin, pero isa na namang ngipin ng cow shark yan. 3 sa kanila ay bihirang ngipin ng pating. Nakuha lang sa loob ng 5 o 10 minuto. 2 dahilan kung bakit maraming ngipin ng cow shark dito. Noon, milyong taon na ang nakalipas. May butas dito kung saan nangingitlog at tumatambay ang cow shark. Parang bahay nila rito. At nagkalat ang ngipin nila sa paligid. Kasi doon sila madalas tumambay. O baka ito ay isang lugar kung saan kumakain ang mga cow shark dahil alam nilang ligtas dito. Kaya pumupunta sila rito para maghanap ng pagkain. Maaaring ito ay isang uri ng bahura na maraming isda na pwedeng kainin. At may ilang cow shark na madalas pumunta dito at palaging nawawalan ng ngipin na unti-unting nauukit. Iyon ang 2 kong opsyon. Bakit ang dami dito? Kasi hindi mo naman basta-basta makikita ang mga ito ng sunod-sunod. Isa ito sa mga pinakabihirang ngipin ng pating sa buong mundo. Di ako nakahanap ng isa pang cow shark na ngipin. Pero may nahanap akong isa pang white shark na ngipin. Lower or upper posterior ito.
kasi nakatagilid pakanan. Kaya iyon ay nasa likod na bahagi ng bibig sa kaliwang bahagi. Kasi kung haharapin ko ito ng ganito, dito iyon banda. Tapos ang mga ngipin sa harap ay nandito naman. Bato. Hindi. Mas maraming enamel ng mammoth. Tingnan mo ang mga patong-patong na iyan. Tapos puti sa loob, itim sa labas. Iyan ay enamel ng mammoth. Ang pangsalan na ito ay mga kayamanang galing sa dagat. Isa na rito ang malaking piraso ng tadyang ng balyena. Ito ay bahagi ng tadyang ng balyena mula 10 milyong taon na ang nakalipas. Makapal. Malaking tadyang iyan. Kaya malamang may malalaking ngipin ng pating dito. Ang sea biscuit na ito ay parang sea urchin mula 30 milyong taon na ang nakalipas. Noong Eocene pa ito, at ang maliit na butas na iyon ang bibig nito, nananatiling fossilized sa limestone. Makikita mong nakakabit pa rin ito roon. Sobrang luma na. Paborito kong fossil ang sea biscuit. Iba-iba ang hugis. Ito ang patag, pero nakalimutan ko ang tawag. May isa pang mukhang malaking bilog na biscuit, parang pagkain. Kaya hayaan ninyo akong magbahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa kasaysayan ng mga katutubong Amerikano. Shell ito ng talaba na tinatayang 500 hanggang 1,000 taon na ang edad. At ang mga tribo ng katutubong Amerikano na dating nanirahan dito ay may mga talaba na kanilang ipinagpapalit, maaaring mga shell o talaba na kanilang ipinagpapalit muli, maaaring sa mga Kastila o sa iba pang mga tribo. Kinuha nila mula sa baybayin ang talaba at dinala sa lupa. Pagkalipas ng 1,000 taon, halos perpekto pa rin ang kondisyon nito at minsan makikita mo ang mga ito na may mga butas na tinusok kung saan ginagamit bilang kwintas o isinusuot sa pulso. Bilang pera dahil ipinagpapalit nila ito sa isa't isa bilang anyo ng salapi. Tatapusin ko muna kasi umuulan na at masakit na likod ko. Di na ako makapaghintay ipakita mga nahanap ko. Ang dami kong nakita. Pasensya sa kalat, ang daming bagay dito pero ito lang nakuha ko. 3 buo na histalis or ngipin ng puting pating. Sobrang bihira nito. Gusto ko ito dahil may asul at dilaw na kulay na nagfa-fade. Yung 2 sirang ngipin ng puting pating, makikita mong hindi galing sa iisang pating kahit parehong gilid. 2 magkaibang higanteng pating ito. At mga enamel na piraso ng mammoth naman ito. Napag-usapan na natin iyan. May 2 ako. Ilang plato ng pufferfish. At ngipin ng bull shark at lemon shark. Heto, narito ang ilang ngipin ng bull shark, ilang plato ng stingray, 2 malalaking lumang ngipin ng tiger shark, isang marble, isang barya, isang sea biscuit echinoid, at 3 ngipin ng cow shark. Kasama na rito ang pinakamagandang nakita ko sa sapa. Ito, may 1, 2, 3, 4, 5. 5 sa 7 hasang. Kaya kung makakakuha ako ng isa na kumpleto ang 7 hasang, panalo na ako. 2 ito, 1 ito. Kaya 3 agad nakuha ko sa 5 minuto. Grabe, ngayon ko lang nagawa yon. Maraming salamat sa inyo sa panonood at sa lahat ng suporta na binibigay nyo sa akin. Lumalaki ang channel ko habang gumagawa ako ng mahahabang video. Dahil pangarap ko talagang maging YouTuber at gumawa ng ganitong content simula pagkabata. Astig talaga ito. At maraming salamat sa panonood. Sa lahat ng suporta na binigay nyo sa akin sa mga komento, direct messages, at kahit mga email. Sinasabi nyo sa akin na gusto nyo ang ginagawa ko. Binabasa ko lahat yon at taos puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Ingat kayo palagi, maging adventurous at lumabas kayo at maghanap ng kakaibang bagay ngayong araw.